Ay naku, Marcos na naman. Eto na naman, meron na namang bagong ibinibida itong, presidenteng ito. Tignan muna natin 'to. Well, ano-ano na ba ang mga bagong pasilidad dyan sa NAIA Terminal 3? Wow, Yes, ngayong araw palakpakan! ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong pasilidad ng Ninoy Sasabihin na naman nila, Legacia! Aquino International Airport Terminal 3. Kabilang rito ang bagong immigration e-gates. 78 na biometric immigration e-gates ang dineploy sa terminal na makatutulong upang mapabilis ang usad ng pila sa immigration clearance. 2 food halls rin ang bubuksan, ang tinatawag na tambayan at mezzanine Tambayan. food halls E-gate, tambayan, at saka ano pa? na magpapalaki sa dining capacity ng terminal. Ah. Tampok sa tambayan ang mga pagkain Pinoy at mga lokal na upuan produkto ka. mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Oo. Aabot sa 2,600 na pasahero ang kayang maserbisyuhan ng mga bagong food hall. Ilulunsad rin sa Terminal 3 ang Dignitaries Lounge na Dignitaries, e-gates, tambayan, saka Dignitaries Lounge. Tatlo ang, features na ibinibida na ngayon. magbibigay ng serbisyo sa mga mahalagang bisita tulad ng mga leader ng ibang bansa. May itinayo na rin dito na medical tourism concierge para sa medical tourism patients. Inanunsyo naman ng Pangulo na ilalabas na ng Bureau of Customs simula ngayong araw ang mga natenggang balikbayan boxes na umabot na sa 130,000. Wala, budo na naman yung balikbayan na yan. Okay, unahin natin yung dignitaries. Yung dignitaries para daw sa mga bisita natin na tila baga wala naman tayong napapala, sila din lang yan. Bakit kanyo? Kasi 'di ba 27 trips and 27 months. Ang sabi, pledges, investment. Pero wala namang nangyari hanggang ngayon. So, inuna pa yung dignitaries. Instead na yung sariling atin. Pangalawa, tambayan. Of all na mas magandang features, inuna pa yung tambayan. Ano yan? Kainan yan, di ba? I mean, yan na ba yung maipagmamalaki na features ng airport natin, yung tambayan? Pwede namang unahin ninyo yung aircon, yung ano dyan, yung ventilation dyan, yung mga upuan. Kasi wala pang pinapakita hanggang ngayon yung mga upuan na yan, ha? Wala silang pinakita mga bago talaga. Yung bagong talagang pang world class, no? Pero doon sa speech niya, sabi niya, ngayon lang daw talaga siya nakakita ng airport talaga. Yung airport, kasi dati sa kanya, hindi daw airport yung NAIA. Ewan ko kung anong tingin niya dyan dati. Ngayon daw talaga nakita niya, oh, airport na pala to. Parang timang din ano. Dati naman na yan eh. Panahon pa na PRRD yan. Ganyan naman. Although yung ngayon kasi ganito yan. Sabi nila, Joe, phase out na yan. Yung yan, ito kay PRRD kasi to panahon ni Duterte administration ano. Sabi nila, ano ka ba Joe? Phase out na yan. Alam nyo, kung gusto natin talaga magtipid, pwede pa to. Kasi titignan natin yung ayan ito kay PRRD ito, yung ganitong style. Kasi ngayon yung puti, yung ano nila, yung tema, puti yung e-gates, tapos I don't know, siguro sabihin na natin mas advanced kaysa dito sa ano na ito. Pero ang reason ko kung bakit ko sinasabi na kung gusto natin magtipid, kasi ito, syempre awarded yan. Actually, ito, may budget yan ang gobyerno natin para magpagawa ng ganyang e-gates. So, ang ginawa nila ngayon, tinanggal nila yan ngayon. Tapos, pinalitan yung bago, which is under the San Miguel, under kay Ramon Ang. Pero take note, guys, take note. Awarded natin ng gobyerno, pera ng taong bayan, yung 170 billion pesos. Awarded yan noong 2024 pa. Tapos ang pinakita lang ngayon na upgrade e-gates. Tapos ano pa? Tambayan.
Tapos, Dignitaries Lounge. Ano ba naman yan? 170 billion. Hanggang ngayon, yan lang ang naipakita ninyo. So, ang punto ko naman dito no, is yung pera. Kung gusto natin kasi tignan ninyo ito, samplean natin wala namang problema. Mabilis pa rin naman. O tignan natin to. Ituturo sa fingerprint scanner. Ito yung kay PRRD Maligayang pagdating sa Pilipinas. Antayin matapos ang pasahero. Boarding pass. Ilagay ang passport. Lagay ang passport. Oh, bilis lang. 10 seconds. Kunin ang passport Oh, at pasok. tumayo sa footprint. Oh, sa first phase, second phase na. Maglagay ng biometrics. Scan mo yung biometrics Tumingin sa mo. camera at ilagay. Yan. Yung mukha mo. Pogi si kuya. Oh. Oh, yan. Ang bilis to. Ang bilis let's go. Oh. Wala pang 1 minute, guys. Very fast. Tapos ngayon, pinalitan nila nung, sabihin na nating mas advanced, pero pera pa rin ng taong bayan yan. Sa dami ng pwede ninyong, alam nyo yun, sa dami ng pwede ninyong unahin na i-upgrade, mas inuna pa ninyo yung magpasikat na sabihin lang ninyo na, ito kay Marcos Jr. Kagaya nung ginawa nila ngayon na tawag nito, yung sa Bukana for example, very premature yung kanilang pag-open yan. Oy, ba't ganun nangyari? Ito pala yan. Ito. Yan, ba't lumabas yung Acting multo na yan? Mayor Duterte tinawag na premature ang pagbubukas ng Coastal Road Segment B. Yan naman ibabalita sa atin ni Jun Soter mula sa Pasensya na, nakita ko ng multo Action Radio. Diba may buntag ni Jun? Mayong buntag usab ko yang Angel, kinwestiyon ni Acting City Mayor Sebastian Duterte ang pambubukas ng Segment B ng Davao City Coastal Road na tinawag niyang premature matapos ipahayag na 2 lane lamang ang bubuksan sa Rojas Exit. Ayon kay Duterte, hindi pa opisyal na na-turn over sa lokal na pamahalaan ang naturang bahagi ng kalsada dahil hindi pa tapos ang proyekto. Batay sa Department of Public Works and Highways, inaasahan makukumpleto pa ang lahat ng lanes sa Marso 2026 sa inspeksyon ng Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board. Napag-alaman kulang pa ang street lights, traffic signs at iba pang mahalagang safety features. Binigyan diin ng acting mayor na hindi dapat isinasakripisyo ang kaligtasan ng publiko dahil lamang sa tinakdang deadline at nagbabala sa posibleng pagsisikip ng trapiko sa lugar. Samantala, inanunsyo ng DPWH Region 11 ang papapaliban sa nakatakdang pagbubukas ng Davao City Coastal Bypass Road Segment B sa halip bubuksan ng kalsada simula Desyembre 16, 2025 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang bilang pansamantalang hakbang upang matiyak ang pagsunod sa mga safety protocol at makatulong sa pagluwag ng trapiko ngayong holiday season. Naunan nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Desyembre 4 sa kanyang pagbisita sa Bukana Bridge na inaasahan ang pagbubukas ng naturang proyekto sa Desyembre 15. Ito si Jun Sutara para sa DZRH. Budol na naman. Masyado kasi kayong masyadong, alam mo yung parang gusto lang magpasikat na hindi iniisip yung kapakanan ng mga tao. Gusto lang magsabi na ito may proyekto tayo for 3 years. Hindi ba kayo nagtataka? For 3 years mahigit. Ngayon lang siya naging kung saan inauguration dito, inauguration doon, bukas dito. Kahit nakita ninyo yung binuksan niya agad yung yung bridge na yun sa may Mindanao. Tapos after nun, na umulan, lumubak-lubak na. Kasi minadali, it takes time po yan. Yan po ay proyekto ng former administration. And kailangan ng time. Hindi yung gusto mo lang meron kang maipasikat, buksan mo kahit hindi pa naman sapat
or tamang panahon. O kagaya nitong bukana na ito. Pinaglalagyan nyo ng inyong mga logo dyan. Nag-opening kayo. Hindi nyo Sa mga tinawag yung LGU dyan, ngayon nagka-problema kayo. Sasabihin ninyo, uy, dapat naman makipag-coordinate, cooperate ang local government unit. Nung nag-opening kayo, nagmamadali kayo, tinawag nyo ba ang LGU? Turista ang Bukana Bridge sa Davao City. Yan ay sa kabila ng inaasahang pagbubukasan na nito kahapon. At para sa update, live mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, bakit nga ba naudlot ito? Bakit? Nikki, may mga kailangan pa raw ayusin sa Bukana Bridge dito sa Davao City, kaya 2 beses nang naudlot ang sanay temporary opening nito simula pa noong Lunes. Sarado pa rin sa mga motorista ang tulay. Noong December 4 lang ng personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos itong Bukana Bridge at inanunsyo na sa December 15 o kahapon bubuksan ito. Pero kahapon, base sa anunsyo ng official Facebook page ng DPWH11, hindi pa umano December 16. maaaring buksan ang Bukana Bridge. Scheduled tomorrow, December 16. Will not push through. What? Dahil meron pang ilang bahagi ng daan ang inaayos at maaaring makadelikado sa mga motorista. Maging ang mga electrical wirings nito ay inaayos pa din. Dagdag ng Nawawamali tayo dito DPWH, sinabi nito na kaninang alas 6 ng umaga sana bubuksan ang tulay sa halip na kahapon pero hindi pa rin natuloy. Dahil dito nagkaroon ng bahagyang kalituhan sa mga Davaoenyo ang mga biglaang anunsyo. Sa pahayag naman ni Acting Mayor Baste Duterte sa kanyang official Facebook page account, sinabi nito na premature at careless umano ang pronouncement ni PBBM sa pagbubukas ng Bukana Bridge. Banat pa niya sa mga nag-aanunsyo ng opening, mas mahalaga pa raw sa mga ito ang gawing kaaya-aya ang kanilang mga sarili kesa unahin ang kaligtasan ng mga taga Davao. Nasa jurisdiction pa rin umano ng DPWH ang nasabing kalsada at hindi pa opisyal na na-turn over sa LGU dahil hindi pa umano ito tapos. Dagdag pa ni Mayor Baste, alam pa ba ng DPWH ang kanilang trabaho? 2 lanes pa lang din ang natapos sa halip na 4 lanes ang kalsada nito sa Bukana Bridge. Inaasahan pa sana na sa March 2026 March pa pa pala tuluyang matatapos ang kabuang ang nasabing daan. Nikki, sa ngayon kung makikita nyo dito ay patuloy pa rin inaayos ang segment B dito nga sa Rojas Boulevard na karugtong nga nito nga Bukana Bridge. Samantala, Nikki, kanina ay hininga natin ng komento ito nga DPWH hinggil sa pahayag ni Acting Mayor Baste Duterte pero wala pa silang tugon dito. Wala pa rin panibagong anunsyo ang ahensya. Ano magiging tugon nila dyan? Napahiya sila. Kung talaga kasi sila, nakipag-coordinate sila dyan sa Davao local government unit mismo. Kasi sila naman talaga nakakaalam dyan. Sila nag-initiate niyan. Tapos, bigla-bigla nandyan kayo? O ay ano na ngayon, napahiya na kayo. Nung tinanong yung palasyo, saka naman sasabihin ng palasyo na, ay, dapat maging tayo, cooperation tayo. Office ng Davao na ang nasabing road, Coastal Road Segment B, ito po ay ang Bukana papunta sa bridge, Bukana Bridge. Walang maisagot. Wala kang maisagot. Pag yung mga question na kailangan ng technical na sagot, wala kang maisagot. Pero pag yung Duterte, generic agad, meron kayang kasagot. At sinasabi po dito Ano? na ang initial agreement ay maaari pong buksan, passable ang 2 lanes. Oh. At maaari pong magamit sa umaga, 6 a.m. Ano ba naman yan? Nagbukas kayo ng tulay, tapos may time kung pwedeng dumaan. hanggang 5 p.m. Ang kinakailangan lamang din po natin ay ang kooperasyon mismo
ng LGU ng Davao City. Oh, ngayon yung sasabihin na kailangan ng koordinasyon ng LGU? Ha? Nagpasikat kayo, nagpa-PR stunt kayo doon? Di nyo sila tinawag, tas ngayon sasabihin nyo kailangan ng kooperasyon? Para po maging maayos po ang pagdaloy ng trapiko. Wow! At sinasabi rin po na ang DPWH solar lights installation, ito po ay 2 to 3 days ay matatapos na po ang solar lights sa buong stretch at maaari na pong madaanan kahit sa gabi. Ay, huwag na kayong magbitaw ng hindi pa kayo sigurado. Kasi mambubudol na naman kayo na magpapaasa ba kayo? Kasi syempre sabi magbubukas ng December 15. Paano yung mga galing sa mga malalayo o na hindi pa nila nabalitaan, biglang dumating, sarado pala, tapos saka pa lang kayo magbibigay ng abiso na, ay, hindi pa tayo tapos? Hindi pa? Sa ano pa? Lalagyan pa ng ilaw? Pero ang sasabi po natin, maaari po siyang daanan, especially Ano maaari? Hindi nga pwede. kapag umaga po ng 6 a.m. to 5 p.m. So ang kailangan lang po talaga ay ang kooperasyon din po ng LGU para maisakatuparan po ito. Ay, basta makipag-cooperate ka kasi, ano ka ba? Sisi tuloy, binalik sa'yo. Anyways, ayan ganun talaga ang mga talagang iwas na iwas sila sa kanilang mga gawain, no? Ayan, speaking of yung sa ICC warrant of arrest, ginawa nila sa mga inissuean ng ICC ng warrant of arrest ang mga bansa-bansa. Ito, very very intelihente yung move nung Russia kasi parang ibinalik nila sa kanila sa ICC yung gawain nila. And in fact, hindi lang yung Russia ang unang gumawa niyan. I mean, even the US. So, ang ginawa ng US, sinanction nila. Ito, sinigundahan naman ng Russia on a term na doon sila concentrated doon sa parusa, which is sentensyado, makulong. Yung US kasi, sanction So, from different angles na yung karma nitong ICC. Sana nga ganito ang dapat ginawa natin, 'di ba, sa ICC. Pero anong ginawa nung administrasyon ito? Isinuko ang sovereignty natin. Ang Russia Sa Russia, totoo po ito baka napakahusay. akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan nyo sa Russia, di ba? Bakit niyo paparas yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Ganyan dapat. Kumbaga bansa mo yan soberenya mo yan, ipagtanggol mo yung sarili mong bansa. Kasi functioning pa naman ang justice system natin. Pero anong ginawa natin? Pinapakita natin na walang silbi ang justice system natin by, pinagkanulo natin yung sarili nating kababayan. So ngayon, ang nangyari dito is, ang pwedeng mangyari dito is, kumbaga kung makakaapak or aapak, which is very unlikely naman na aapak si Karim Khan at yung mga iba, si Karim Khan at yung mga ibang judges dyan sa Russia, unlikely na aapak sila. Pero yung possibility na pwede ring ma-sanction yung kanilang assets na connected sa Russia, like for example Europe and Russia, kung ano may mga bank assets nila, apektado pa rin yun. Kung dati
anything connected to United States, yun, apektado sila doon. Ngayon, nadagdagan ng bansang Russia. And malaki naman talaga epekto niyan eh. Talagang karma ang aabutin nila niyan. Kasi itong Russia na ito, bago pa lang ito. So we don't know yet kung ano yung magnitude ng epekto dyan sa mga judges na yan. Pero sa US, sobrang very evident na ang karma sa kanila. The International Criminal Court, once again the target of the Trump administration. The US State Department announced new sanctions on 4 ICC officials on Wednesday, targeting 2 judges, including Nicolas Guillou from France, and 2 prosecutors. These individuals buti nga sa inyo. are foreign persons who directly engaged in efforts by the International Criminal Court to investigate, arrest, detain, or prosecute nationals of the United States or Israel without the consent of either nation. As a result of the sanctions, any assets that ICC officials hold in US jurisdictions are frozen. The move was welcomed by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and was immediately denounced by the ICC as a flagrant attack against the independence of an impartial judicial institution. Condemnation echoed by the United Nations. We're very concerned about the decisions taken to further hit ICC officials with sanctions. Judicial independence is a basic principle that must be respected. Nirespeto ba ninyo yung sariling sovereignty ng mga bansa-bansa? Na kayo, sa tingin ninyo, kayo yung pulis pangkalawakan, kayo yung justice pangkalawakan, kayo yung may karapatan. Yun yung problema eh. Kaya tuloy pati yung recent na nagbigay ng decision doon sa interim release ni Tatay Digong. O eto, umiiyak. Well, Umiiyak. I think that there are some difficulties because these sanctions from United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they are intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Not on the United States. Patay! Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card Buti nga and sa'yo. that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Yes. And then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union where normally I send money to my country for the maintenance. Buti nga sa'yo. Sige pa. Alam mo yung magiging consequence nito or yung magiging chilling effect nito para sa mga iba pang mga judges dyan sa ICC. Medyo matatakot na sila. Medyo na sila off touch na sila sa mga ganitong sitwasyon. So, naunan nasampulan si Karim Khan. O eto, sabi niya, sige ako naman. O ayan, nasampulan ka din. Maintenance on my house. Simply Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. Oh, They iyak don't na yan. say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that sanctions are not kasi bangag ka ba? only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. Yes! I have a daughter who is a high-level professional also. Yes! And they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation. So to United States. So preventing her to go in for some Kaya pa? Kaya? Sige pa. building, giving conferences or making business in United States. She's an international lawyer. So
It's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives. Pati mga colleagues nila dyan. Yun! I think, hindi, malaki talaga epekto nito yan sa kanila. No? Although is the move of Trump is because of Netanyahu, meron pa ring epekto in general. So lahat ng mga na-issuean ng warrant of arrest na injustice of warrant of arrest, this includes PRRD, this includes Putin. Kahit na kaaway ni Trump si Putin, receiver pa rin sila. Receiver pa rin si Tatay Digong sa epekto ng mga sanction dito sa mga Gago inyo, mga Other children, etc. So this is the most, this is the worst part. For me, I don't have, I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they have, and they now cannot use their accounts. Yes! Also in my country, I cannot move my accounts in dollars. Yes! They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Ay, just to kawawa naman kayo. highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that Sabi nyo lang yan, di kayo deterred. I am speaking for my colleagues. We don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why... No, it's for humani. Humani, as in money, pera. Okay. Humanity. Yun yung nandyan kayo kasi talagang tiba-tiba ang ano yan. Bawat nakakulong dyan, kailangan nilang magbigay ng pera sa inyo. We are resilient. Hindi naman kayo survive. Ang ICC, hindi naman niya magsusurvive kung walang magbibigay ng pera sa kanila. 'Di ba yung building, yung detention, o yung papakain nila sa mga detainees, o yung lahat ng mga expenses, mga ganyan, o kita nyo nga, bakit ginastusan ba nila yung eroplano ng PRRD? Hindi man, 'di ba? Gobyerno ng Pilipinas 'yun. So ibig sabihin, magbabayad na nga tayo sa ICC para kawawain ang sarili nating kababayan. And this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Anong stand together? Bakit? Binakapan nyo ba si Karim Khan? Plastic ninyo. O siya, sige, let's move on. Oh. Ito na naman, ay nako, kasama na naman ang Pilipinas dito. Suspect dito sa Bondi Beach na pamamaril. Naku, galing daw Pilipinas. May nakuha umanong impormasyon ng Australian Police na galing sa Pilipinas ang mag-amang suspects sa Bondi Beach shooting. Gayunman, sinabi ni New South Wales Police Commissioner Mal Lanyon na inaalam pa nila ang pakay ng mga ito sa pagpunta sa bansa. Ngayong araw, kinumpirma ng Bureau of Immigration na pumasok ng bansa ang dalawa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, dumating ang mag-amang Zahid at Nawid Akram. Oh, Indian national, Australian national. Noong November 1, 2025 mula Sydney, Australia. Napaulat na nagtungo ang mga ito sa Davao at umalis pabalik ng Australia noong November 28. Ngunit ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi validated ang impormasyong ito. Base sa mga ulat, pakay umano ng mga ito na magsanay sa mga training hotspot ng mga teroristang ISIS o Islamic State of Iraq and Syria na nasa bansa. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakikipag-ugnayan sila
sa mga ahensya ng pamahalaan para malaman ang katotohanan sa naturang impormasyon. Mahigpit din aniya ang pinatutupad na border security ng militar upang hindi malusutan ng anumang uri ng terorismo. Ang Philippine National Police sinabing nagsasagawa na rin ng validation sa naturang impormasyon at nakikipag-ugnayan na sa Bureau of Immigration kaugnay nito. Samantala, nagbigay ng pahayag ang National Security Council kaugnay ng ulat sa pamamagitan ng palasyo. Ayon sa ahensya, hindi pa nila makumpirma ang nasabing ulat, ngunit tinitiyak ng NSC na hindi nila nakikitang bantay ito sa ngayon sa kalagayang pangsiguridad ng bansa. At this time, there is no confirmed information indicating that their visit posed a security threat. Nako. And this is not considered a serious or immediate concern. Hindi nyo pwedeng sabihin yan. Sa totoo lang, nung panahon ni PRRD, neutralized na yung mga teroristang ISIS na yan. In fact, di ba nakita man natin, declared martial law para lang mapuksa yung ginawa nila dyan, yung mauting ISIS dyan sa may Marawi. So natapos yan. Nagtagumpay ang bansa natin para paalisin yung mga yan. Aba, di na baga nagsisibalikan na sila ngayon? Biruin ninyo, nakapasok ng Pilipinas, nakalabas ng Pilipinas, papuntang Australia. Di ba? Papasok ng Pilipinas, magsasanay yan. Ibig sabihin, bumalik sila. Bumalik yung ISIS kasi pumunta ka ng Pilipinas para magsanay. So, nasayang yung effort. Maraming namatay during that war na yan against the ISIS. Tapos ngayon parang ganun na lang nasasalisihan tayo. Tapos sasabihin ng Malacanang na walang posing threat dito. Abay, pag sinasabi natin yan, medyo alarming yan kasi we have to make sure and use our intelligence funds, confidential funds para talagang alamin natin gaano ba ka-reliable yung sinasabi ninyo na this does not pose a threat. The mere fact na may nakapasok na mga terorista na yung mga yun na pinagbabaril yung mga taong walang kalaban at kamuwang-muwang. Nakapasok sila ng bansang Pilipinas to do training, paglabas, babalik doon sa bansa nila para isa katuparan yung ganon. Sasabihin yung ganon. In fact, ito, talagang may account na talagang itong ginagawa, may near connection ang Australia doon sa mga from Australia na magsasanay, magti-training sa Pilipinas with the ISIS or with the terrorist. Ito po, 3 years ago, panahon pa ni PRRD ito. ISIS was on its last legs and it needed to find a new home. Allahu Akbar. It had decided that Mindanao off the Philippines was going to be its new home. They are fighting here now, street to street, at times house to house. They were convinced we were American CIA, and just then, I'll never forget, I got a M16 in the back of the head. So in 2017, you're sent to the Philippines by News Corp. Why does Australia care about a war that's going on in the Philippines? It's a good question. When we think about the Philippines, we think tourism, we think happy streets and bars and lots of fun. We don't think of it being the new Islamic State, which it was in May 2017. At that time, what you have to understand is Raqqa in the Middle East was falling. That was the undeclared capital of the caliphate of ISIS. It was in free fall. The Americans were storming it. ISIS was on its last legs in the Middle East, and it needed to find a new home. And it had decided that Mindanao in the southern islands off the Philippines was going to be its new home. So, paano kaya kapag ngayon, itong mga Islamic State na to ay mag-decide na, balik tayo sa Pilipinas kasi weak, bangag naman yung doon. Ano kaya ang kaya niyang gawin yung nangyari before
na mapuksa ba. Kumbaga, alam mo yun yung pandemic, Marawi, Mauti, ganun. Kaya kayang i-address nung kasalukuyang administrasyon, knowing the fact na ang issue pa nga lang sa corruption, talagang yung flood control na yan, kung ano-ano, pagbebenta ng gold, pagkukuha ng mga PhilHealth natin. Ito pa kaya, yung mga ganitong level ng karahasan, paano kaya niya ito i-address? Kaya nga, maraming nagsasabi sa totoo lang, salamat na lang tayo na nung pandemic, ang presidente ay hindi yung presidente ngayon. Nakakasad talaga, nakakatrauma pag ganito na wala man lang magawa ang ating gobyerno. O eto, ang presidente ng US ay ginawa ng weapons of mass destruction ang fentanyl. O sasabihin niya, kita nyo, adik si Duterte. Kasi gumagamit siya ng fentanyl. Weapons of mass destruction kasi ang daming namatay sa Amerika because of fentanyl. O, panoorin muna natin to. Formal nang ituturing sa Amerika ang fentanyl bilang weapon of mass destruction. Ito ay matapos lagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order para maklasipika ito bilang kahalintulad ng nuclear at chemical weapons. Ayon kay Trump, mas marami umanong nasisirang buhay ang fentanyl kaysa sa mga bomba bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya ng kanyang administrasyon laban sa mga drug cartel sa Latin America. Gayunman, taliwas ito sa datos ng US Centers for Disease Control and Prevention na nagsasabing nasa humigit kumulang 80,000 overdose deaths noong 2024, kung saan 48,000 ay may kinalaman sa synthetic opioids gaya ng fentanyl. Today, I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction. Grabe Ay, sabi nila, oy, kita nyo, kayo mga DD shit kayo. Ayan, adik pala yan si Duterte. Alam nyo, kayo, wala kayong mga... Gago inyo, mga tanga! Gago! Okay? Kasi... Naghintay ka ba? Ay, hindi kami naghintay. Dalawang klase kasi naman yan. Baka sabihin niyo na, fentanyl. Actually, ang ginawa ni Donald Trump, tama yan. Kumbaga, pinapakita niya na meron siyang ginagawa doon sa pagbuksa sa drugs. Unlike sa Pilipinas ngayon, wala. Balikan. Yung mga addict, nandyan na naman sila sa mga kanto. Yung krimeng, rape, patayan, yung sapakan doon sa tatay ng bata na walang kamuwang-muwang, sinapak kasi porque sila ay sikat, mga artista, ayan mga ganyan, talamak na yung mga ganyan. So, maganda yung bold move na ganito, parang ginagawa ng mga leader ng bansa. Like for example, yung pag-shoot niya doon sa sa border, nung saang border ba yun? Somewhere there, border na yun. Yung dati kasi ang ginagawa nila before si Trump, yung saang border ba yun? Nakalimutan ko na. Pag may dumaan na boat na suspected na carrying drugs, ang ginagawa ng US, lalapitan nila yan. Kumbaga, isisis nila, lalapitan nila, i-check nila, countermeasure nila. Ganun ang gagawin nila. Pero ngayon, itong si Trump, ang ginawa niya ngayon, talagang using the drone ba, bombahin niya yung bangka. Kahit suspected ka palang bombahin, kaya kinundina yan sa kanya. Yan yung inaano nila kay PRRD na kasi violation of human rights. Yung mga yan, walang puso yung mga yan. Papatayin ka ng mga na yan. Gagahasain ka ng mga yan. So, yan po yung first na take natin dyan, observation natin dyan. Pangalawa, yung sinasabi nilang fentanyl na yan, may classifications naman kasi yan. May fentanyl, fentanyl na
pharmaceutical, may fentanyl na illicit. Kasi na siya ay illicit manufactured fentanyl or tinatawag na IML. So, dito po, fentanyl na pharmaceutical at saka fentanyl na drugs. So, fentanyl na medicine. Dalawa pong klase yan Kaya huwag kayong ma-confuse. Kayong mga hunghang kayo. Pag medicine, pharmaceutical, syempre, used to treat severe pain. Lalo na pagkatapos ng surgery, mga ganyan. Pwede yan sa cancer pain, magagamit din as anesthesia, at saka yan po ay FDA approved. Malinaw po yan Schedule 2 controlled substance yan, strictly monitored by clinicians. So ibig sabihin, hindi mo ito basta-basta makukuha sa counter. Kailangan talaga ito, prescribe talaga ng doktor mo yan. Whereas dito sa fentanyl na drugs, distributed illegally yan. Yan yung dineclare ni Donald Trump na weapons of mass destruction. Kasi talagang namang very addictive yan. Talagang, actually ito, addictive din naman ito. Si fentanyl, di ba? Addictive, pero ito po ay regulated kasi. So may tamang dosage yan, may tamang timpla. So, hindi po pwedeng basta i-take ng kahit sino-sino yan. So, ito, non-regulated, illegal lang production, makukuha mo online, yan. Border to border yan, kaya yun yung ayaw na ayaw ni Trump. Kasi, ito halos parang heroin siya, parang cocaine na rin siya. Ayan. So, para malinaw sa mga hunghang at mga tanga sasabihin ninyo, ayan fentanyl ni ganun kayo dyan. Anyways, yun naman talaga ang plano nila dyan is to bring down the Duterte. Para paulit-ulit ko na rin sinasabi ito para sa 2028. Hindi lang naman ako hindi nga ako abogado yung nasasabi ko. Yung pa kayang abogado? Bakit kami ang maglalabas? Meron muli, Ma'am Corina, always an honor and a pleasure. Wow, thank you very Opo, at in fact kami nga po ay naglabas na nung kamakalawa ng opisyal na pahayag sa ngalan ng Partido Demokratiko Pilipino na sinasabi po namin, unang-una yan ay mga recycled. Bagamat environmentally friendly ang recycling, ay hindi po yan uubra pagdating po rito sa mga charges. Number 2, obvious naman po na ang may mga pakana nito ay yung mga the usual suspects, kumbaga, na wala na pong ginawa kundi batikusin si pangalawang Pangulong Sara Duterte sapagkat natatakot po sila ng consequences to their vested interest should the Vice President become President in 2028. Ano ho sa palagay ninyo ang pinakamatibay na depensa ng bise? Well, the strongest defense po, Ma'am Corina, as always, is innocence. Hindi po niya ginawa yan. Ang ngunit sa ilalim din po ng ating mga batas, the person who alleges a crime has the burden of proof of showing that it has been committed sapagkat constitutionally protected po ang presumption of innocence. Kaya patunayan sila maglabas ng ebidensya nila. In this case, the Vice President, I believe, is merely a victim of political persecution and vendetta. So, mailalabas po ba ang mga bank accounts ni Bise? Yun nga po nakakatawa sa mga sinasabi nitong mga characters na ito. Bakit kami ang maglalabas? Meron po talagang prinsipyo sa Roman law na a cumbenti probatio qui decit non kinegat, or the burden of proof is on him who alleges something. They're saying that she has amassed more than 50 million in ill-gotten wealth. So, dapat pong sila po ang magpakita kung nasaan yung 50 million plus na yon. Kung wala, then the case must perforce be dismissed. So, they can subpoena the transparency of her bank gawin accounts. Nila. May subpoena powers under certain circumstances sapagkat meron po tayong secrecy of bank deposits, but again po, we repeat, at natatawa nga po kami. Akala ko ba they are convinced of the merits of their case?
Ang kapal-kapal nga ng mga papeles na isinupiti nila. Ibig nyo pong sabihin sa daan-daang libong pahina Kaya nyo, nga, wala grabe. yung alegasyon nila. Isang van. Nasaan yung 50 million? So, nakakatuwa po ito. The powers of subpoena cannot be used as a fishing expedition under our due process clause. So, dapat po sila Grabe yan, isang van. ito yung bank account, ito yung mga yaman, ito yung lupa, ito yung bahay, ito yung mga sasakyan. At yung mga pangalan pong piatos, yung mga inimbento daw pong mga pangalan na nakatanggap ng pondo. Ano po ang depensa doon? Alam niyo po, sorry po, Ma'am Purina. Go ahead, sir. Opo. Alam niyo po yun, standard protocol po yun sa confidential funds. Ako po, Ma'am Purina, ay galing din sa Department of the Interior and Local Government. Paulit-ulit na nga lang yan. Secretary, Explanation sa confidential kalihim funds. po ay si Mayor Alfredo Lim, year 2000. So talagang standard po yan, kaya nga po confidential eh. Yung informant po nyo, pag inilagay nyo yung pangalan doon, at syempre po, hindi naman na iisa o dalawang tao lang ang may access doon sa listahan yon, baka manganib po ang buhay noong tao. Tama. Ngunit, pwede pong i-decode yon para malaman talaga na ito ay natanggap. So, that is a non-issue na pinag-uulit-ulit po nila. Okay, huling tanong po. Yung affidavit po ng sinasabing dating bagman ni VP Sara, ito pong si Ginoong Ramil Madriaga. Ano po ang komento ni VP dito? Hindi ko po, I cannot pretend to speak on behalf of the Vice President sapagkat ako po ay tagapagsalita ng PDP. Ngunit bilang isang abogado po, that is an uncorroborated statement. Pwede naman po mag-imbestiga ang ombudsman. Kahit nga po anonymous, pwede naman po ang DOJ din po. Ngunit titignan po natin yung credibility noong mga aligasyon. At yung binabasa ko po yung affidavit na iiling na lang po ako sapagkat yung sinasabing 1 billion in a grandia, that's physically impossible. Number two, yung nagbi-build up daw ng war chest, si binibining Sara Duterte. Alam niyo po, I personally know as to approximately when nag-umpisa yan na mag-harbor ng ambitions for president. Yung before that po, there was really no plan to run as vice president or even president. Yung prior to 2022, last minute. 2019 daw kinausap daw ni VP, tong mokong na to para mag-lead daw ng kampanya sa pagtakbo sa 2022. Alam naman natin na ayaw niyang tumakbo noon kung hindi dinayo ng magkapatid. Kaya siya na-convince, but slide down talaga kasi ayaw na nga niyang magpresidente during that time. Yun, and I know this personally. Diyan pa lang sinungaling na yung affidavit niya. So speaking of that affidavit, ayan na daw, na-refer na raw sa ombudsman at nakita ninyo kasama dito yung Pogo, kasama dito yung CPRRD on that so-called double barrel na sinasabi nila. Pero 'di ba maalala ninyo yung Quadcom? Mainit na balitaktakan nun, Quadcom nun. Bakit hindi nila pinatawag itong Madriaga na to? All of a sudden, bigla nila ilalabas ngayon. So nakita ninyo yung connection nung mga talagang operasyon nilang gagawin nila sa mga Duterte. Legal counsel, they hope that this filing of the notarized affidavit would lead to a forensic examination of Madriaga's 3 mobile phones supposedly containing evidence on alleged deliveries made. And according to that legal counsel, they're looking forward to seeing call logs, text messages, and photos saved in these mobile phones to support statements in the notarized affidavit. The affidavit details Duterte's supposed links to Philippine offshore gaming operations and talks about supposed... di ba? Tinitignan daw nila yung cellphone na 3. At inaalam pa nila sa ombudsman, hello. I mean, yan po ay isang matibay na ebidensya, ang cellphone. Pero parang tila baga kinakatuwiran dito na, sinusubukan pa namin kumuha ng kopya nito. Tingnan TC nyo. Manila to release yung kanyang 3 mobile phones na hindi naman po ginamit sa prosecution ng kanyang kidnapping case. So sa mga susunod na araw po, mag-enter ako ng appearance as defense counsel ni Madriaga and we'll be filing the necessary motion to that effect ho. Once na maparelease po namin yung mobile phone, i-request po namin or sasubmit namin sa ombudsman
or sa NBI kung saan man i-direct para ma-forensic examine yun at malaman natin yung mga contents ng mobile phones niya. Oo, gaano Yun po ang kahalaga? direct natin. Yes. Gaano kahalaga itong mga mobile phones? Dito po ba nakalagay yung sinasabing mga ebidensya niya? Yes po, ang sabi niya 3 yung mobile phone niya, iba-iba ang ginagamit niya, depende ho sa kung sinong kausap niya. Yun yung hinahanap natin mga pruweba na magpapatunay na bukod doon sa mga photos na lumabas na, dito makikita dito mga nakalista sa mga contacts niya, yung mga numbers na talagang tinatawagan niya na nag-uutos sa kanya. May mga text messages din daw dito at may mga pictures din daw po na yun ang gusto namin makuha talaga sa korte sa ngayon. Pero Makuha sa korte. Nasaan yun? Dati. Hindi na kayo maghirap makuha yun? Kasi kung nasa korte ito, kasi ang labo eh. Bakit kukunin nyo pa sa korte? Is it because meron siyang ongoing case noong 1997 kasi kaya nasa korte? O sige, given that, okay, kunin nyo yun. Para meron, kasi the burden of proof nasa sa inyo, kunin yun, ipakita ninyo yun. Otherwise, kung wala naman yun, hanggang salita lang, paano nyo masasabi? isa rin bang kinakatakot nyo, Attorney Palad, baka naman burado na, alam mo naman, maaring may mangyari rin dyan sa telepono, no? Sa cellphones ni Madriaga. Pero ano yung mga worst, nightmare dito na pwedeng mangyari sa phones? May tiwala naman po kami, no? Yung phones po nasa korte yan, the only way na mapo-forensic examination yan is kung may proper motion to that effect. Ang sabi sa akin ni Madriaga, there was an attempt by the prosecution through Attorney Roque na i-forensic examination yan, pero na-deny naman. Doon natuwa siya ron na na-deny kasi ang worry niya, baka pag na-forensic examination yon, baka mawala naman daw yung mga pictures. Buti na lang. Sabi nyo, may tiwala kayo. Tapos pag ma-forensic, baka mabura, baka mawala. Ano ba talaga? Kung forensic yan, bakit nila buburahin, Aber? Na-deny. Sabi nga ninyo, gusto nyong patunayan, di ba? Patunayan ninyo yun. I mean, hindi buburahin yan ng korte o kung sino man mahawak niyan kasi alam nilang madidiin ang mga Duterte dito kung yun ay totoo. Pero parang bakit yung si Madriaga pa ang nag-worry na i-forensic yun? And so sabi ko, saka kahit na sabihin mong deletein mo yan sa phone mo ngayon, yung mga text messages, yung call logs, pag forensic examination, nare-retrieve yan, pati yung mga pictures. Yun naman pala yun ang purpose ng forensic examination po. Okay. Oo, pero At yung SIM card, kasama na rin doon. At Gamit against him, yung operations, pagsilbi ng warrant of arrest, or mga pagdakip, no? Lahat po yan. Ng ating law enforcement. May pong option ng ombudsman, no? Pwede silang magpadala ng mga lawyers, investigator doon sa BJMP para interviewin uli si Madriaga sa nilalaman ng salaysay niya, kumuha ng mga additional information, etc. Pwede rin nilang isabpina or i-request sa court. Padala? Meron kayang pinadala. O, ayan o. May ebidensya tayo. Tayo ngayon ng BJMP. Pumutang BJMP. Sinong nagpadala dito? Sarah. Sabi, hindi, kaibigan naman yan ni Pebbles. Oo, kaibigan talaga ba? Bigla mo naging kaibigan yan? Sabay ka, dalaw tayo. Malapit na tayo, kuya, no? Diba? Hindi, kumbaga, sabi niya, malapit na tayo, kuya, no? Opo. Ibig sabihin, hindi niya kakilala yung mga yan. Kung ako magbibigay ng meaning dyan, yung dalawang yan, sinakay si Pebbles para bisitahin siya doon kasi pinadala nga siya eh. Ibig sabihin, pinadala ka doon. Provided yung sasakyan mo papunta doon, security mo provided. Ganun yun. Kasi hindi kayong organic na, tawagin mo yung driver mo o tawagin mo yung mo, tapos kung wala kang sasakyan, mag-taxi kayo, tapos pupunta kayo doon, i-re-record mo, ito, pupunta kami doon kay dalawan namin yung kaibigan namin. Hindi, kasama mo, mga tauhan ni yan, tauhan ng boss nyo. Ayan na yata siya no?
Ayan, nandito na po tayo sa Camp Bagong Diwa sa BJMP. Oo, pasok tayo. Mag-iiwan lang tayo ng ID dyan. Ewan ko si Sarah kung nag-iwan ng ID. Ayan. Alam nyo, pag si Sarah pumunta dyan, di na mag-iwan ng ID yun. High profile yun eh. Malalaman ng taong bayan pag pumunta siya dyan. Ngayon, may nagsabi na pumunta siya dyan but it's because of for a cause. May cause siyang pumunta dyan. Hindi not because kayo Madriaga. Hello. Ang bibisitahin lang ni VP Sara, yung kanyang tatay. But kahit siguro friends o kakilala niya, nakita ba ninyong bumisita sa pulungan si VP Sara ng kahit ano? Yung nga kay Bantag na tao ni Tatay Digong, hindi man lang nagsalita, di ba? Hindi man nagsabi. Oh, kay Pastor Kibuloy, nakita ba niyo? Dumalaw ba siya doon kay Pastor Kibuloy kung saan si Pastor Kibuloy ngayon? Yun yung isipin ninyo. Mag-common sense naman kayo. Bikutan Taguig, National Capital. Ano na? No decal. Ano yung decal? Pwede. Hindi mo alam yung decal. No decal, sabi. Hindi mo alam. Ibig sabihin, first time mong dumalaw dyan. Yan, kuya. Department of the Interior and Local Government. Bureau of Jail. Yan, nandito kami sa BJMP. Saan kayo nagdaan si Sarah dito? Baka dun sa taas. Saan daw nagdaan si Sarah? Malalaman yan. Kumbaga, exclusive ang dadaanan niya. So, andito na po tayo sa Annex 2. Ayan, makikita nyo, Annex 2. So, nakapunta siya. So, tama. Yung nag-message sa atin na ilang beses na pala ilang beses. Kasi, December 8? Yung si December 8 na pumunta si De Lima. Itong si Pebbles, December 13. So, coincidentally, na-release mo na yung tatlong phone at kanilang iimbestigahan yung mga allegation. Remember doon sa affidavit ni Madriaga, meron siyang binabanggit na mga PLA or mga Chinese military na nakita niya sa loob ng Bataan property ni Attorney Roque. Ang recollection ko, sabi niya may mga pictures daw siya doon eh. So, ng cellphone. Meron pa po ba si another witness corroborate bukod doon sa laman ng cellphone? Meron pa po ba si another witness or ibang mga ebidensya? Meron pa ho. Doon sa last visit namin noong December 8 together with Congresswoman De Lima, may binabanggit siya na isa pang detainee na nandun sa Annex 2, hindi lang namin pinababa, na sabi niya, attorney, sa ilang deliveries ko ng pera na gamit yung sasakyan, yung isang kasamahan ko sa kidnapping, nandito rin sa taas, kung gusto mo pababain natin. Yan yung magpapatunay na merong ilang instance na naghatid sila ng pera, may kasama si Ramil. Siguro, pagbalik ko sa BJMP, i-interviewin namin yung isa pang co-accused niya na magpapatunay. Ito. Nag-set na siya ng parang yan eh, nagpauna na siya sa atin. Para sa susunod na may ilalabas sila, ito yung sinasabi niya na meron daw isang detainee na ganito, witness. Para sa susunod, madali na lang nilang ilabas yun. Ito po yung tinatawag nating living witness to corroborate yung sinasabi ng mga pick-up and deliveries ng money. May isa pa pong testigo dyan. In the absence nga po nung tatlong mobile phones, may mapagkukunan pa ba? Bukod dun sa sinasabi niyong isa pang witness. Ito, tignan niyo. Saan pa may pa kunin ng mapagkukunan pa ba ebidensya? ng kasi pwedeng naipasa rin kasi ni Ramil sa asawa ba yan? Well, o anak, yung mga screenshots, yung mga text messages. Kasi baka, alam mo, proactive siya. Naisip niya yan noon. May mga naitago mo siya sa laptop? Nakikipag-coordinate po kami sa pamilya niya. Nakakapagtaka lang nung lumabas tong issue na to. After few days, hindi na namin ma-access yung Facebook niya. May, siguro hindi ko alam kung may nag-report. Basta napa-take down po. Tumawag yung pamilya na hindi na nila ma-open yung Facebook nung papa nila. So isa ho yan sa nakakagulat. Buti na lang nakapag-screenshot kami ng
Oh, baka kayo din lang. Baka kayo din lang ang nag-deactivate niyan kasi may mga ebidensya diyan na hindi magtutugma yung mga pictures diyan doon sa kaso ni Madriaga noong 1997 na kidnapping. Kidnap for ransom, yun. Kayo din yan ang nag-delete niyan. Tingnan nyo. Sabi daw yung mga ibang ebidensya nandun sa FB. Ibig mo sabihin, yun lang ang ebidensya ninyo galing sa FB. Pero yung sinasabing tatlong cellphone, hindi nyo ma-access? O paano pag wala yung cellphone? Ibig sabihin, FB yung ebidensya. Pagkarami-rami mga litrato doon na magpo-prove yung relationship niya sa pamilya Duterte. Yung mga litrato daw doon, yun yung ebidensya. Ay, nako talaga. Kaya nga tuloy, with all this chaos, all this fiasco, all this arguments, issues, politics, alam mo yung epekto niyan? O ito, utang na naman. Ay, Ng nako. 149 points na po sa bagong record high ng 149.9 billion US dollars Wala nang po ginawa kundi ang umutang. panlabas na utang ng pamahalaan, external debt po, batay po sa pinakahuling bahagi ng Setyembre. Naitala ang pagtaas matapos po ang mas malakas na partisipasyon ng mga foreign investors sa mga local capital market. Batay po sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, halos 1% ang itinaas ng pinakahuling halaga kumpara po sa 148.87 billion US dollars noong Grabe, nakaraang quarter. Ipinahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nananatiling matatag ang natitirang panlabas na utang Matatag pa pala. ng bansa sa third quarter ng 2025. Matatag pa pala tayo niyan. Ipinaliwanag ng BSP na ang bahagyang Diyos ko pagtaas kada quarter ay dulot ng mas pinaigting na paglahok ng mga non-resident investor sa mga domestic capital market. Sa kabila po ng pagtaas, sinabi po ng BSP na ang external debt position ng bansa ay nananatiling sustainable kung saan ang foreign debt to gross domestic product o GDP ratio ay bumaba sa 30.9% mula sa 31.2% sa naunang quarter. Ayan, dami pa rin natin. Ayan, palakpakan. So ayan na muna ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Maraming salamat.